Magandang umaga po sa inyong lahat. At Happy Mother's Day ulit sa lahat ng mga nanay. Sa Ebanghelyo ngayon, inutusan tayo, mag-ibigan kayo. Ito ang aking utos, sabi ng Panginoon. Sa ikalawang pagbasa, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At lahat, minahal ng Diyos. Kaya sa unang pagbasa, pinakita si Cornelius. Bumaba ang Espiritu Santo sa mga hindi Hudyo. Hindi lang mga Hudyo ang maliligtas, ayon kay San Pedro, hindi, yung buong sangkatauhan. Pati buong daigdig na, yung buong sansinukob. Ngayon, ang tao ay sumasakatawang diwa. May katawan siya, may diwa siya, may mind, consciousness, awareness, intelligence, kung ano pang itatawag mo dyan. Pagkatawan lang siya, bangkay. Pagdiwa lang, multo. Hindi mo mapaghiwalay. So kagaya ng hindi napapaghiwalay ang katawan at kaluluwa, hindi rin napaghihiwalay ang tao bilang individual na nag-iisa, at dahil siya ay social being, nakalubog sa lipunan. Yung social dimension ng ating pagkatao ang binibigyang diin din ng simbahan sa pagturo na kailangan magmahalan tayo sa isa't isa. Kaya po, mayroong Catholic social teaching ang simbahan. Saan po ito nagmumula? Dito sa social dimension ng ating pagkatao. Mas fundamental ang social dimension ng ating pagkatao kaysa ating individual. Halimbawa, zygote ka pa lang, fetus ka pa lang, kaugnay ka na kaagad ng iyong ina. Kaya Happy Mother's Day ngayon. Daming bulaklak at saka cake ang mauubos ngayong araw na ito. Dahil mahal natin yung nanay natin. Siyam na buwan tayong dinala sa kanyang sinapupunan. At nakaprogram ka na. May diabetes yung mga magulang mo. Malamang may diabetes ka. Kung yung mga tiya mo at saka ng nanay mo may breast cancer, malamang mag-ingat ka na ngayon. Sapagkat mamamana mo yan. Wala ka pang malay, hinuhubog na yung pagkatao mo. Pinag-uusapan ka na dyan. Hindi ka pa pinapanganak, nag-uusap na yun sila kung anong ipapangalan sa iyo. You did not choose your name. Social yan. Titingin sa ano yan? Kalendaryo. Titingin sa tatay. Dito sa karyas. Kaya maging Junior ito si John the Baptist. Sabi, hindi, John yan. Pag-uusapan ka. Hindi ikaw ang pumili ng pangalan mo. Eh wala kang magagawa. Pinangalanan ka na Torquato. Patay ka na. Habang buhay mo nang dadalhin yan. Maliban lang kung pupunta ka ng korte. Mas fundamental ang social dimension ng ating pagkatao kaysa individual. Kaya may Catholic social teaching addressing the social dimension of our humanity, addressing the social dimension of the command to love one another. Kaya mayroong Catholic social teaching. Sabi, this teaching flows from faith in a whole and complete salvation. Sabi ng simbahan, turo ng simbahan ito, nanggagaling daw sa pananampalataya natin na ang kaligtasan para sa buong tao. Sumasakatawang diwa, saka individual and social. It also flows from hope in a fullness of justice. Kaya dadasal tayo ng Thy Kingdom Come. Yan yung fullness of justice ng kaharian ng Diyos. It also flows from love
which makes all humankind truly brothers and sisters in Christ. Kaya si Cornelius, hindi Hudyo, binabaan ng Espiritu Santo. Lahat maliligtas. It is the expression of God's love for the world, which He so loved that He gave His only begotten Son. John 3:16. So we have to proclaim, go to the ends of the earth, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, so that they will discover that they are loved by God, because God is love, and they will understand their own dignity. They learn not to be satisfied with themselves. You always have to grow in age and wisdom, and also encounter their neighbor in a network of relationships that are ever more and authentically human. When you consider your social dimension, you become more authentically human, and you can fulfill the command to love one another. So pagpatuloy ng Catholic social teaching, love faces a vast field of work, and the Church is eager to make her contribution with her social teaching, which concerns the whole person and is addressed to all people. The best kept secret of the Church, ito. Pambihira lang maghuhumili about Catholic social teaching. Puro personal devotion, puro privatized spirituality halos. Pero sabi, love involves a lot of work, and the Catholic Church is eager to make her contribution with her social teaching. So many needy brothers and sisters are waiting for help. So many are oppressed, waiting for justice. So many are employed, waiting for a job. Many peoples are waiting for respect. So sabi ni Saint John Paul II sa kanyang apostolic letter, Novo Millennio Inionte, sabi niya, how can it be that even today there are still people dying of hunger? Nagpupunta na sila sa Mars, gaganda ng high resolution photos ng mga kinukuhaan ng mga robots doon. Pero 1 billion go to bed hungry every day. Tinatanong ng Catholic Church. How many people are condemned to illiteracy, lacking the most basic medical care, without a roof over their head? And then there are new patterns. Sabi ni St. John Paul, kahit mayaman ka, you are nevertheless threatened by despair at the lack of the meaning of their lives, by drug addiction, by fear of abandonment in old age or sickness, by marginalization or social discrimination. Saka sabi pa, we cannot remain indifferent to the prospect of an ecological crisis. Kasi yung climate change, mas maraming papatayin yan kaysa COVID-19. Sabi ng mga scientists. We have problems of peace, threatened by the specter of nuclear war, contempt for fundamental human rights of so many people, especially of women and children. Yun ang context. Sa turo ng simbahan, hindi akin yan. That is the context in fulfilling the command to love one another. Kaya, makikita ninyo sa inyong screen, para hindi naman maging lecture itong homily, ang summary kung ano ang pinapahalagahan ng Catholic social teaching. 7 lang yan. Una, every human being is sacred. Every human being has dignity. Kaya ayaw ng simbahan ng abortion, euthanasia, ayaw ng simbahan ng death penalty. Kinakalaban. Maraming kalaban siya ngayon. Pero yan ang ugat niyan. The church's opposition to mercy killing and abortion and the death penalty stems from the sacredness of the life of everyone. Second, yung sinasabi ko na, we have to emphasize the social dimension of every human being.
But then, if you have dignity, number 3, rules, you have responsibilities. Tignan mo rin yan. Na hindi ka magsasabing, I am the master of my faith, I am the captain of my soul. Sabi ng Invictus ni William Henley, hindi totoo yan. So you have duties, but you also have responsibilities. Then, sa Catholic social teaching, preferential love for the poor. Hindi naman na mas banal yung mga poor, kulang lang sila sa mga basic din. And then the dignity of work, especially justice for the workers and for women. Dahil babae ka, mas mababa ang sahod mo dahil maski pareho kayo ng trabaho doon sa opisina. Hindi tama yan, sabi ng Catholic social teaching. Wag na kayong maghahanap pa na kay Marx, kay Lenin, kay Mao Zedong, sa communism. Nasa social doctrine lahat ng simbahan yan. Solidarity, na magkakapatid tayong lahat, on care for our common home, ang sabi ng Laudato Si, and also, we have to take care of creation. Yan yung 7 fundamental issues in Catholic social teaching. The best kept secret of the church. Hindi alam ng napakaraming Katoliko. Pati mga pare, tinuturo sa seminaryo yan, pambihira lang babanggitin. Naging privatized masyado yung ating personal devotions, nakalimutan na natin yung tinuturo ng simbahan. 2,000 taon na pong pinagnilayan ng simbahan itong command to love one another. Kaya pakinggan din natin ang sinasabi. Sina St. Augustine naman ang pinagmumulan nito Sina St. Thomas Aquinas, mga santo papa ang nagsasabi niya. So Mother's Day, let us remember our primary relationship to our mothers, especially our parents, to the community, that we are social beings. We are immersed in a global, political, and economic system, lessening our freedom, even oppressing us. Kaya, pag nagsalita ang simbahan tungkol sa mga pang-aapi, tungkol sa corruption, galing dito yan. Nakakatamad sanang magsabi niyan. Mamaya, ma-red tag ka pa, babarilin ka na lang. But if you are true to the teaching of the church, hindi kay Karl Marx yan. Turo ni Saint Basil yan at saka si Saint Naciancen, 2 siglo pa lang ang simbahan. So manalangin tayo ngayon na sana itong napakalaking bahagi ng turo ng simbahan, huwag nating sayangin. Sabi dito, kailangan gagabayan nito ang iyong pagdinilay kung paano mabuhay ngayon na may COVID, may economic collapse, may climate change pa na darating. This is our guide. 2,000 years of reflection on what it means to love one another. You do not love the individual alone. You love him as a social being immersed in society and influenced by global, political, and economic systems. So let us pray today to our Lord, for the God who is love, that we will really be able to fulfill His command, to love one another as He has loved us.